Hey mga brods, alam kong nabalita na rin ito natin kamakailan lang na ito pong si Ian Sanggalang ay paunti-unti na nga at kinakasa na nga yung trade dito po sa San Miguel Beermen. Yes, alam ko nga na ito pong si Ian, isa ito sa mga malaking factor dito po sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero tignan nyo naman ang Magnolia, palagi na lang silang nalalaglag mga kabrods. Yes, nakakapasok ng playoffs round, pero paano naman yung mga semis and championship round? Hindi na natin sila nakikitang tumutungtong sa PBA Finals. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali. Maranasan itong lahat. 1xBet. Kaya nga ito pong si Ian Sanggalang mga kabrods. Siyempre, hindi rin naman lahat ng player ay hindi napapagod dahil napapagod din mga kabrods kahit papano. Ito pong si Ian Sanggalang na palagi na lang ganito sa Pure Foods franchise sa Magnolia Hotshots mga brods. Kaya ito, gusto na itong lumipat at makipagsanib pwersa sa San Miguel Beermen. Pero ito ay kinukumpirma pa ng Magnolia at ng San Miguel Beer dahil siyempre kailangan meron itong isang koponan na may involved para nga matuloy ito pong 3-team trade na ito mga kabrods, dahil bawal nga rekta trade dahil sister team naman talaga sila. Kaya ito, Ian Sanggalang, kung makakuha ito ng San Miguel Beermen, syempre mas matutulungan na niya si Junmar Fajardo. Isa rin, ito pong si The Kraken na isa sa mga napapagod dito sa SMB na palagi na lang nakadepende sa kanya. Tapos wala naman siyang kanang kamay dahil si Mautaw Tuwa. Inconsistent din kung minsan din yung player na yon. Kaya ito pong si Ian Sanggalang, isa ito sa mga best player ng Magnolia at consistent pa kung maglaro. Kaya kung ito yung makatulong kay Junmar Fajardo sa ilalim mga kabrods, tsak talaga na hindi mapapagod at hindi lalabas yung dila ni Junmar Fajardo every game dahil meron na yung kombinasyong Sanggalang plus The Kraken. So ang ganda niyan panoorin mga kabrods. So si Sanggalang di rin naman ito ganun ka liitang big man dahil nasa 6'7 to 6'8 din ang height nito. Footwork nito parang ala Junmar Fajardo rin mga kabrods. Tignan nyo, every season talagang nagkakaroon ng improvement sa katawan. Ito pong si Sanggalang, lumalapad yung pangangatawan, nagiging physical lalo ang kanyang pangangatawan. Kaya ang layo na ng laruan ng isang si Ian Sanggalang dati nung nandyan pa si Mark Pingris ng Pure Food Star Hotshots kaysa sa Magnolia na ngayon na Ian Sanggalang, ibang version na ito mga kabrods. Mas veterano, mas malakas at mas matibay na Ian Sanggalang na. Kaya nga ito isa sa mga talagang kinakatakotang big man dito sa PBA na local bigs natin mga kabrods. Kaya ito, kung makuha ng Beermen, tsak talaga na hindi na palaging dedepende ang SMB kay Junmar Fajardo dahil pwede na silang pumunta kay Ian Sanggalang. Isa ba dito yung depensa? Sa SMB kasi alam naman natin yung problema talaga nila depensa mga kabrods. Maski nga yung kanilang slow ball game mga kabrods, di ba? Diyan sila natatalo. Maski ang rain or shine, kaya natatalo ni Coach Yeng ang SMB dahil nga run and gun ang play nila. Ibig sabihin, mabagal ang SMB. Pag run and gun ang kalaban, mabagal na. Mabagal sa opensa, mabagal pa si depensa. Kaya maganda kung meron din talagang defender na makakatulong sa SMB kung saan kayang punan din yan ni Ian Sanggalang mga kabrods. Bali-balitan nga at maraming na itong mga players na bibitawan dyan. Kaya nga, ito pong sinamautaw Tuwa, pwede na to. Parang halos kasing value na rin ito ni Ian Sanggalang. Mag-add ka lang dyan siguro mga Jericho Cruz mga kabrods. Kaya marami na tayong mga reports and rumors na sa SMB, ang dami nang mawawala kaya expect nyo na yan mga kabrods. At marami rin namang dadating. Sabi nga nila, sayang yung Vic Manuel and Terence Romeo, isa rin din talaga sa mga malaking tulong yan sa SMB. Pero ito, Ian Sanggalang, di hamak na mas malaki rin naman talagang maitutulong neto sa Beermen. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Bali-balitan nga ito pong si Rock and Roll Raymond Almazan. Gusto nga rin pala na itong maging barangay Ginebra San Miguel. Yes, simula bata pa, maski nga si JP Eram na palaging inaasar ang Ginebra, maski yun patagong Ginebra fan din yun simula't bata pa. Maski ito pong si Raymond Almazan, Ginebra fan ito mga kabrods since bata pa. Kaya may mga reports and rumors tayo
na ito pong si Raymond Almazan gusto rin itong lumipat sa isang koponan na pwede at may potential na magkaroon ng kampeonato. Yes, alam din naman natin si Raymond Almazan nakatikim na ng isang kampeonato sa Meralco Bolts at gusto pa niya ng isa. Pero, ang tagal na naman mga kabrods, diba? Ilang taon yan bago nagkaroon ng kampeonatong Meralco Bolts. Kaya nga, lahat ng mga superstars neto, alam nilang matagal na naman magkakaroon ulit. Kaya nga, yung mga ibang superstars neto like Chris Newsome, Almazan, gusto rin lumipat na at makipagsanib presa sa mga ibang kupunan na pwede at may potential na magkaroon ng kampeonato kung saan hindi sila mahihirapan na. Kaya nga ito pong si Raymond Almazan, malaking bagay nga ito kung makukuha ng Barangay Nebra San Miguel. Win-win situation lang. Magkakaroon ng ring, ito pong si Almazan championship ring at magkakaroon din ng championship ulit ang Barangay Nebra San Miguel. Sa Ginebra kasi, kung makikita nyo yung lineup mga kabrods, ang problema talaga big man. Bakit? Si Japet Aguilar na lang talagang pinaka-legit big man dyan sa Ginebra. Tapos, yung mga ibang bigs neto, injury prone pa like Isaac Go. Tapos yung ibang bigs neto, pinamigay rin. C-stand. Kaya ito, Japet na lang ang natira. Yung pangalawang malaki na nga nila. Sina Rosario and Jamie Malonzo, 6'7 na lang mga kabrods, diba? Kaya kailangan ng natulong dito si Japet Aguilar sa ilalim mga kabrods. Bakit? Lagi kasing pagod si Japet. Tapos yung import nila, maski sa Commissioner's Cup, Justin Brownlee pa rin. So, Japet na naman, big man mga kabrods. Kaya ito pong si Raymond Almazan, napakalaking tulong na ito. 6'7 din ito mga kabrods, di rin basta-basta ito. Legit big man na lokal din ito ng Meralco Bolts at ang laki na rin ng naitutulong na ito mga kabrods. Ang problema nga lang ng Ginebra, sino naman ang kanilang bibitawan? Dahil alam nilang ito pong si Almazan, isa ito sa mga key factor na ng Meralco Bolts at isa ito sa malaking value na rin na big dito sa PBA. Kaya pinag-iisipan na ito ng Barangay Nebra San Miguel at isa pa, MVP group pa ito. Hindi mo ito madadaan sa under the table, di ba mga kabrods? Pero worth it naman kung makuha mo. Ito pong si Raymond Almazan, mapa-opensa, mapa-depensa, maasahan mo ito. Attitude pa lang na ito mga kabrods, pasadong-pasado na. Ito pong si Almazan, walang attitude dito. Napakabait na ito mga brods, on and off the court at napakasipag pa na player. Hindi rin basta-basta kahit sabihin natin hindi ito masyadong maskulado, pero yung puso nito sa laro ay bigay talaga all out kung maglaro mga kabrods. Kaya isa rin ito sa dahilan kung bakit nagkaroon ng kampeonato ang Meralco Bolts kahit hindi ganun kagandahan yung kanilang lineup. Kaya ang laking tulong dito kay Japet Aguilar kung makuha nila si Raymond Almazan mga kabrods. Huwag lang nilang babytawan si Japet para lang makuha sa Almazan, di ba mga kabrods? Ibang kwento na yan. Pero skill set pa lang ni Raymond, panalo na May laro sa ilalim, ganda ng footwork, ang ganda ng depensa, mapang-asar din sa mga imports, physical din kung maglaro mga kabrods. Maasahan mo rin sa mga clutch, maasahan mo rin sa shooting, sa jumper, sa perimeter, sa outside shooting, sa 3-point area mga kabrods. Maasahan mo ang isang rock and roll Raymond Almazan, kaya hindi ka magsisisi kung makukuha mo ito. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito kung si Raymond Almazan ba ay babagay sa Ginebra at sino ang kanilang kailangang bitawan mga kabrods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball, yun lang, ama.